Hello mga kapatid, pasensya po na hindi magandang signal. Papunta tayo sa uncle natin dahil may karamdaman. At dito muna tayo, no? So, pwede ba mabigay ito po when our family member is dying, ano ba, matanggap ba niya yung plenary indulgence? Nakatanggap ba siya ng plenary indulgence? Ang sagot, yes po. Makatanggap po siya ng plenary indulgence, mga kapatid. So, ito yung pag-usapan natin ngayon, mga kapatid. At ito yung gusto ko na matutunan nating lahat nandito at nakasubaybay sa ating programa araw-araw po. Okay? So, pasensya na po kayo na naputol dahil walang masyado. Naghanap tayo ng magandang lugar para may tayo, makikita natin yung stable na signal, mga kapatid. So when no priest is available at the moment of death, anong gawin natin? Ito yung pinaka-essential at pinaka-importante sa ating lahat, mga kapatid. Ano yung gawin natin? Makatanggap pa ba yung pasyente ng plenary indulgence? At alam niyo naman ano yung plenary indulgence, mga kapatid, no? It is a remission of temporal punishment of the sins which are already forgiven. Yan po yung plenary indulgence. Pasalamat pala ako kay Father Dinas Yornas na dumaan tayo sa kanilang lugar para humingi na ang consecrated host para mabigay natin sa kapatid ni Tio o ni Papa na may karamdaman ngayon. Okay? So ngayon, ito yung pinakamaganda, mga kapatid, no? The church understands that not everyone dies with a priest present. Totoo naman ito. Therefore, she provides spiritual help even in that situation. Kahit walang pari po, ang simbahan natin provides spiritual help. No. Ano ba ang kahulugan nito? If a Catholic is in danger of death, anong gawin? No? And then unable to receive a priest, walang pari dahil emergency, properly disposed, repentant, and trusting in God, kailangan sabihin mo sa kanya, properly disposed. Humingi ka ng tawad, be remorseful of all your sins. Sabihin mo, bulungan mo, dahil makarinig yan, pagsisiyahan mo yung kasalanan mo. At trust. Increase your trust to God. Ang ganon. No? And has lived a life that included habitual prayer. So ito sa mga nakinig sa atin, habitual prayer. No? Ano ba kalugat ng habitual prayer? Magdadasal palagi. Okay? The church grants a plenary indulgence at the moment of death. Diba? Naalala ninyo yung criminal? Naalala niyo yung criminal? Katabi ni Kristo? Sabi niya, kung maghari ka ng Panginoon, wag mo akong kalimutan. Anong sagot niya? Ito yung sagot niya kay Kristo. Today, no, you will be with me in my paradise. Wow! No? Even without apostolic pardon being spoken by the priest. Kito lang yung pari, mga kapatid. Yun lang in danger of death, unable to receive a priest, sabihin mo lang sa naghihingalo. No? Repent all your sins and increase your trust to the Lord. Even without apostolic pardon being spoken by a priest. Kahit walang pari. Una, what does properly disposed mean practically? Ano ba kahulugan yung dapat nasa proper disposition yung tao malapit na mamatay? It means that the person is sorry for their sins, at least in perfect contrition. So, anong gawin natin? Lord, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Pinagsisihan ko lahat. No, call His name. No?
turns their heart to God. Yung ating puso ay ialay natin sa Diyos. Desires forgiveness. Hihingi natin yung kapatawaran ng ating kasalanan. Accept God's mercy. Even a simple prayer like, Jesus, I trust in you. O Lord, have mercy, can express this disposition. Yan po yung kahulugan, mga kapatid. At ito sa mga nakikinig ngayon, dapat accustomed to pray. Meaning may habitual prayer tayo. Kaya nga, ang simbahan, nagpaalala sa atin, every 6 p.m., malapit ng 6 p.m., every 12 p.m., every 3 p.m., may 3 o'clock prayer tayo, may Angelus tayo, mga kapatid. No? It does not require extraordinary holiness. No, hindi kailangan ng extraordinary yung pagkabanal mo. So lang may habitual prayer. Dapat may habitual prayer tayo bago tayo mag-drive, bago tayo travel. Meron na tayong habitual prayer. Now, the church recognizes this as a life oriented toward God. Ito po. The church supplies the usual conditions. Normally, a plenary indulgence requires confession, di ba? Yan po yung usual, normal na paraan. Confession, communion, prayer for the Pope, detachment from all sin. At the moment of death, if these are impassible. At the moment of death, makinig kayo maganda po itong mensahe sa simbahan sa atin. At hindi natin matanggap yung confession, communion, prayer for the Pope, and detachment from all sin at the moment of death. Makinig kayo. If these are impassible, kung imposible po pupunta sa pari, walang pari, hindi ka makareceive ng communion, prayer for the Pope, detachment from all sin, the church supplies them because the person cannot physically fulfill them. So, ang simbahan pala, nag-supply. Grabe yung simbahan, no? The person cannot physically fulfill them. This shows the church maternal mercy. Example, yung grandmother mo, pray daily. Laging nagdadasal. Delikado tong hindi magdadasal lagi, no? No, dapat magdasal tayo, mga kapatid. When to mass, when able. Nung malakas pa siya, laging nagsasamba. Try to live in grace. Sinisikap niya na mamuhay sa grasya. Yun po ang makatanggap ng plenary indulgence kahit walang pare. Okay? She suddenly suffers a fatal stroke. Bigla lang na stroke, mga kapatid. No priest arrives in time. If she turns her heart to God, If she turns her heart to God, even silently, the church grants plenary indulgence. No spoken formula is needed. Grabe, no? So, ang simbahan pala mag-supply sa atin ng plenary indulgence provided dispose ka. Pangalawa, you have this habitual prayer. No? So, ang tanong, why the church does this? Because salvation is not meant to be lost due to lack of access to a priest. Wow. No? To the final moment, the church entrusted with the treasury of Christ's merits intercedes for her children even at their last breath. So grabe yung simbahan, no? Grabe talaga. So salamat tayo na ang simbahan natin is very dahil ito po founded by Jesus Christ, di ba? Di ba? So, yan po, the tender compassion of the church as our mother. So, ang source natin nito,
So yan po ang gagawin ha kapag wala pong pari na makikita. No? Wait muna mga kapatid. So ang ganda ng simbahan, no? Pero kung may pari, the best po. Kung makatawag kayo ng pari, pinaka the best po. Di ba po? Dahil kapag yan po yung mga natural na mga paraan mga kapatid na dapat nating gagawin din. Yung confession kung may pari, no? Kung emergency, yan po ang gagawin natin. So mabasa natin ito sa Manual of Indulgences, Grant 12. So at ang plenary indulgence is granted to the faithful in danger of death provided they are properly disposed, even if a priest is not available, as long as they were accustomed to praying during their lifetime. So ito po, dapat po sa ating lahat mga kapatid, may habitual prayer tayo. Lagi tayong nagdadasal, no? Una, properly disposed, and then accustomed to praying during their lifetime. Laging nagsasamba, laging nagbabasa ng Biblia, they will receive plenary indulgence. No? Yan po ang kondisyon ng simbahan, mga kapatid, ha? So, any priest can absolve validly and licitly any penitent in danger of death. It shows the Church supreme concern, the salvation of souls. Anong tawag niyan? Salus animarum suprema lex. Yung pinakamataas na batas is to saving souls. It's saving souls, mga kapatid. So, yan po, mababasa natin yan sa Ecce Deum Indulgentiarum. So, ang ganda, no? At sana po ay na-inspire po kayo sa quick live lang natin, no? So, ngayon mga kapatid, God's mercy is greater than circumstances. Okay? Ulitin ko ha. God's mercy is greater than circumstances. The church is a mother until the very end. Wow. The church is a mother until the very end. A life of prayer prepares the soul for the holy death. So malinaw na malinaw yan ha. So sana po sa mga nakikinig ngayon, no? Tayong lahat, hindi lang sa mga dying, tayong lahat dapat may habitual prayer tayo. Accustomed to praying. Pangalawa, properly disposed. Paano ka properly disposed? Without knowledge. Kaya nga, lagi tayong nagkakatikism from time to time. So, yan lang po muna ha. Ang ating, dahil mag-anointing of the sick muna ako ngayon. Doon ako matutulog sa kapatid natin. So, happy Valentine's Day sa ating lahat mga kapatid. So, Fighty Maria to Tax FD with a humble heart po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless.